So yan mga very makulay na buhay. So may namit po kaming mga kaibigan from Georgia and Bahrain. So yun, no, shout out po Ocampo family and Makapagal. O, ate, shout out kayo. Hello, shout out to Georgia people and Florida, Michigan. Yan. Hi, shout out to Bahrain and also all my family there and like fellow managers and also sa States, all my group, prayer groups. Sana magkita ulit tayo and ingat and we glad na na-meet namin si Kabeli. Kabeli. Masaya kami, ikit miya. Okay, thank you. God bless po. Subscribe sa kanyang channel. Ilan days ang bakasyon niya ate? 1 month for me. Mine is only 19 days. Needs to go back to work. So nagtatrabaho pa, wala pang plano mag for good? Wala pa. Okay. Pero yung sinabi mo, that's a good idea. Yes, thank you. Good advice for us. Apo, thank you. Yeah, thank you, Thank you so much. Bye. So yan mga Beli, meron kasing binibentang property rito. So mga Beli, yung binibentang property rito is titulado na. So 600 pesos per square meter. So mamaya bibisitahin po namin ni Adam. Yun, good morning po mga kabeli. Wala na, nagbebenta na tayo ng lupa. Wala po. Kaya mga Beli, samahan nyo kami. Tignan natin yung property yung binibenta mga Beli. Thank you. So mga Beli, papunta na tayo doon sa binibentang mga lupa dito. So ayan mga Beli, mga farm yan. Marami na nagde-develop ng mga farm dito sa subdivision. Tapos banda dyan mga Beli, may mga resort na dyan, dalawa na po. So itong 4 lane na to mga Beli, siguro itong taon na to mapupuksan to. Kasi konting-konti na lang po yung ginagawang lupa daan dito eh. Kumbaga ano na, nasa 3/4 na po. Titulo na po yan. Ang tagos nito, Tarlac, Pangasinan, saka Nueva Ecija. Sa ngayon wala pa masyado, wala pa dumadaan sa ano, hindi pa po tapos. Pero nasa 3/4 na pupunta na sa 40-40. Ganda ng Puto Karayat mga Beli. So mga Beli, nandito na tayo. So yung sinasabi ko resort mga Beli, nandiyan po yun. So yung dalawang resort dito po yun no, eh. So yung mga binibenta pong lupa dito sa area na to. Yan. So itong daan na to, yan, private na to. So kinuha na natin yung daan para makita nyo po yung view. So dito yung dalawang resort mga Beli.
mga beli, ito yung isang resort dito. Yan. Ay, kay mga beli, hintayin ko lang yung yung kausap natin. So dito ang meeting place namin, tong resort na to, mga beli. Noon yung pokpok yan eh. Kanya sabi kasi kaya hindi kami migit eh. Sa mga beli, maganda itong lugar na to, hindi bumaba, nasa panan po ng bundok. Pag binaha ka dito, binaha namin mismong Luzon. Okay. Re, bakit? Wala po mga kabeli. Masarap yung Ay, Beli, tawagan ko lang yung mga Beli, tawagan ko lang yung kausap natin doon sa lupang binibenta rito. Okay, tingnan natin. Okay mga Beli, so ito pala yung unang ito yung yung resort na isa. So didiretso lang pala tayo. Yun yung main road eh. So mga 4 wheels, Pok. Ito na pala si Pok. Pok. So mga Beli, nickname niya is Pok. Saan yung binibenta? Yan po. Yan po yung nakakalimutan. Yung mga Beli, natatanaw. Sayang wala akong dalang drone, mga Beli. Bakit ting kaya ting aso? So ito mga Beli, nakaplanong to, gagawing resort din. Ayan. So mga Beli, ito resort siya na pwedeng mag-camping. Yan, campsite yun. Ayan, may swimming pool doon. Tapos may bukal din to, mga Beli. Pok, pag sinabi kong isang bagsak, isang sayaw. Isang bagsak, Pok! Kamulang pa ng kabeli. Kamulang lalo kami. Sa Beli, nandito na kami. Alin ba dito, Pok, yung binibenta? Yung lahat na natatanong mo ngayon. Yung malinis na yan? Oo, nilibenta yan. Kasama to. Kasama tong entrance na to? Hindi, pag-order resort yan. Saan yung saan ang entrance nun? Saan ang daan? Sa kabila. May daan sa kabila. Baka naman binibenta, wala naman right of way na daanan ng sasakyan. Ano yun, lilipad? Ha? May right of way yan. Kape ako pa dito. Wala kaya. Ba't di mo masagot? Oh, naka-play to. May right of way, wala. Ito hindi pa binibenta to. Hindi, may right of way, wala. Meron. Oh, yun ang tanong. Yung right of way. Ano? Out of way. Tabing kalsada yung... So mga Beli, yung binibenta pala, nakatutok doon sa kalsada. Hindi pala to. Kala ko ito eh. Gagawing resort to. To resort na, may swimming pool na. Alam mo maganda rito, campsite. Ito. Camping site. Yung gusto mag-bonfire, pwede rito. Susunogin. Oo, susunugin. Okay mga Beli, tara. So kabilang side pala, katabi lang nito. Kaya pumando to. Hindi, ibig sabihin katabi lang nito. Oo, sa baba. Sa baba. Mamaya ikutan nyo ni Mori. So yan mga Beli, ayun yung running water mga Beli. Yung ganda ng lugar. Dito sa amin, pag may tubig na ganyan mga Beli, blessing na yan. Sa bibira lang yung may ganyan tubig eh. Apomando, gandang araw po. Naligaw po kami. Si Claude. Nano, tanong yung kanya ng kangkong yan na. Kangkong yan o talbos kamote? Kamote lang, kamote. Talbos kamote mga Beli, talbos kamote. Oh, bless. Apomando yan. Tan. Sa Beli, yung swimming pool na, ano ba tawag doon? Ano? Like ano? Disposable swimming pool. Ano yan yung lona mga Beli. Dito daw tayo sa Kubo, sabi ni Pok. Patingin ng mga titulo. Ha? Yung titulo. Ito na sa ano? Sa Yung titulo, wala sa'yo.
ano, bale. Nasa bahay niya? Oo, nasa bale, tsaka sa bahay. Pero may titulo yan. Meron. Kani, Po, kani, shoutout po kanino nakapangalan? sa mayari. So yan mga Beli, saya interesadong bumili ng lupa dito. Ilang square meter yan? Iba-iba po yung sukat ng ano, ng lote. May 2 hektarya, may 3 hektarya. Basta gusto niyo pong property, PM nyo lang po kay Billy. Hindi, ibig ko sabihin, kunyari, let's say gustong bumili ng client natin is 1,000 square meter lang, pwede yan. Titingin po, meron po tayong ano, 600 square meter, meron ganun. Mga naka-subdivide, Subdivide lot na yan. pero malinis ang titulo na. Walang problema. Wala. So yan mga Beli, mamaya hiikot po, pahinga lang po kami ng konti. Tapos yung titulo siguro, dahil privacy na po yun, hindi natin mapapakita sa vlog yun. Ano lang po, kung sa mga interesado, pasyal na lang kayo rito. Or tawag po kayo sa amin, nandito naman po yung contact number. Bigyan mo sila ng idea kung magkano per square meter. Iba-iba po kasi yung presyo ng mga lote rito. Kumbaga po, kung sa tutok sa kalsada, medyo mataas po yung price niya. Pag nasa likod naman po, Pero yung nasa likod na yun, may right of way yun meron siyang sa sukat ng lot plan ng lote. Meron talaga siyang Right of way. right of way 6 meters. Kumbaga mga Beli, kunyari, yung binibenta rito is 3 hectares, pero naka-subdivide na yun. Naka-separate na yung pinaka, right of way. So yun. Magkano naman per square meter? Halimbawa po, kung sa tabi ng kalsada, iba-iba po kasi yung price. Bigyan natin sa tabi ng kalsada, magkano per square meter? Pinaka mababa po dyan sa tabi ng kalsada, 700, 800, pataas po nun. 700 pesos per square meter, mga Beli. So kung 2,000 square meter yan, magkano yan? Yun, 1.4 thousand, mga Beli. Million. 1.4 million kung 2,000 square meter. Tabing kalsada ka po. Yun ay conforme din doon sa may-ari ng lupa na kung gusto nilang pa-side-divide. Kasi ang alam ko, kung 1 hektarya ang binibenta, so 1 hektarya yung kailangan. Isang bentahan. Pero may sabi nga ni Jerome kasi pangalan nito, Pokpok po yung nickname. So, yun baka magulat kayo, bakit tinatawag kong Pokpok? Yun po talaga yung nickname yun. So, ano po mga Beli, yun nga. Mamaya pakita natin yung lupa. Kailangan makita nyo rin po yung area kung nasaan. Kung may naghahanap po ng rights, meron po tayong din rights. Mahirap ang rights. Hindi, pwede naman matitle kaso walang kakayan yung may-ari. Kasi ito mga Beli, ito yung mga lupang Awarded. ng gobyerno sa mga dating may-ari. Na ngayon, yung iba, yung mga dinaanan natin to mga Beli, nabenta na yan. Mga ginagawang mga resort saka farm. Nabenta na po yun. So dito sa area ni Pok, medyo, hindi naman pundulo to, kumbaga nasa gitna po siya. Yun. Ito yung mga binibenta nga. Nung araw, binibentahan lang ako rito, 200,000, di ko kinuha dahil wala pong rights lang po pero ngayon. Kadahilanan po kasi na yung kalsada. Hindi pa tapos. Hindi, noon kasi, yung kalsada nandun pa sa dulo. Oo. Ngayon, yung kalsada, 99% na lang eh. Oo, 99%. Kaya tumaas yung value ng ano. Konti na lang kasi mga Beli, matatapos na po to. Parang kung sa kabuuan is 100%, yung mga 80% po tapos na. Yung 20% na lang po yung ginagawa. Makakalusot na po ng Tarlac sa Pangasinan, Nueva Ecija ito. Kaya hanggat hindi pa tapos, medyo mababa pa. Pag natapos at dumadaan na yung mga sasakyan dyan, mas lalong tataas ang value ng lupa dito. So mga Beli, yun ang idea natin is 700 per square meter. Pataas po yan. Conforme po doon sa area. Kung tabindaan ang gusto nyo, natural, mas mataas po yun. Meron naman doon 1.5 yung sukat ng lote niya. 1.5 hectare. Kung pwedeng magkakat tayo ng 5,000 square meter, kaso na yung pumapalo ng 1,200 1,200. per square meter. Mataas na yun. Naka-subdivide na.
Ayan mga belly, meron doon. Kunyari, gusto mo lang is 1,000 square meter. Kaya lang 1,200 per square meter naman siya. Tabing kalsada. Okay. Thank you. So mga bele, ito po pala yung binibenta nilang lupa. So harap siya ng daan. So ayan mga bele. Ito po pala yung daan niya. So mga bele, ito yung right of way niya. Daan niya. Kaya doon pa yata. 6 meters yung lapad niya mga kabeli. Yan, diretso yan hanggang doon. Tapos nandun pa yung ano, yung lupang binibenta sa Palencia mga kabeli. So itong dinadaanan natin mga kabeli, ito yung right of way niya. 6 meters yung lapad. So yan mga kabeli, yan right of way. Teknik, mahangin, presko. Medyo malayo sa daan pala mga kabeli. Pero may daan siya. May daan siyang 6 meters yung lapad. Yan mga kabeli, yung dinadaanan natin, yan yung right of way. Basta na. Ay. So mga kabeli, ito pala ano, 3 hectare. So doon mga kabeli, paikot dyan hanggang doon sa lapit sa saging, puno na saging. Hindi pa. Ay, karon ba? Ang pala iba ito. Ah, hanggang doon mga kabeli. Paikot yan mga kabeli. Hindi pa kanya. Ah, sikan. Nakakasama yan. Ah, kasama yung pala yan mga kabeli. Buo pala. 3 hectare. 3 hectare hectares yan. mga kabeli. 3 hektare So mga. malawak siya. Tama yung palayan. Ganda pala ng pesto rito. Simula doon hanggang doon. May Malaki sa kawayan. lapit sa Kasang Kawayan. Yan, yung palayan na yan. Mga bele hanggang dito siya. Lahat pare. Sabi mo lang. Sama yung palayan. Yan, dyan na. So mga bele hanggang dito. Hanggang doon, yun may ano, may plastic na puti. Yung pangatlo no. O pangatlo, diretso yan. Mga kabeli, medyo malawak. 3 hectare. Hanggang doon. Yan, paikot na yan. Yan, paikot na yan. Ang ganda na yan. Malawak siya mga kabeli. Balik na tayo dun sa daan. So, Doon muna. mapali. Mapali no. Edit po dito sa So yan mga kabeli, paikot. Malawak siya, malawak. 3 hectare. Tatlo. 3 hektare yan. Yan, kasama yan mga kabeli. May kubo na po agad oh. Yan. Ngayon may kubo na. Pag napagod ka, magpahinga ka. Ay dala ka ng dyan. Para relax lang. Relax lang na. Sorry, di nakasali to na. Iba na yung may-ari. Patlo sa daan yan. Tatlo lang sa daan. Pasok ng sasakyan dyan. So
Sa mga kabeli, ito yung right of way. Yan, diretso yan sa daan. Ayun yung ano. Ayun na yung daan, malapit lang. 6 meters yung lapad ng right of way. Tara. So yung mga kabeli, ito yung kalsada niya. Tapos yung diretso dito, right of way na yan. So yung mga kabeli, yung lupa pala is rights lang. Rights lang, wala. Pero po, pwede daw pong matitulo. So lipat tayo doon sa isang lupa. 4 magkano? 4 Hindi ko alam kung magkano mga kabeli. Si Kuya Fox na lang magsasabi mamaya kay kabeli. Ganda pare. Yung mga kabili, doon pala sa taas. Ito, meron na pong titulo po yata to. May sarili natin daan. May sarili siyang daan ito. Yun mga kabili, tumatalog. Ang maganda dito mga kabeli. May simento na dyan. Ito na. Ano sa baba yata gagawa po yata resort. Po sa taas. Map na niya! Sabi na! Hektarya? So yung mga beli yung tinignan nilang rights kanina is 3 hectare po yun. So ang presyo po nun is 117 pesos per square meter. So yun eh, malinaw po yun, rights lang po. Pero pwede siyang palagyan ng title, kayo na po mag-aasikaso kung magugustuhan nyo. Sa kabuang presyo po nun is 3.5 sa 3 hectares po yan. So kalimitan naman po nung mga dinaanan natin kaninang pinagagawang mga resort saka mga farm saka yung subdivision doon is ganun din po ang naging sistema nun. Yung nakabili ang nagpaayos nung title dahil meron na pong awarded sa galing sa government po yun. Pero ngayon kung gusto nyo nung mas mataas ang presyo at sigurado na po may titulo, yung isa titignan po natin mamaya. 700 700 per square meter po. ayun. Tabing kalsada. So yung mga beli, bilhin nyo na po para hindi na malungkot si Adam. Yung mga beli, tignan natin yung isa. Tingnan. Karinito na. Tara, babatakan yan. Ang liledalan. Pabalik-takan kaya, pangabad. 700 na. So yung mga beli, ito yung ano, tigsi 600 pesos per square meter. 600 square meter. So dito mga beli, meron 600 square meter na binibenta, kaya lang parte ng likod po to. Magkano halaga niyan? 700. 1,000. So ang halaga ng 600 square meter is 700,000. Ano yan? May titulo yan. Meron. Right of way 6 meters. So yung right of way mga beli, 6 meters. Doon po sa dulo. Sa likod. Ayan, so mga beli, sa mga gustong magkaroon ng farmland. So ang kabuuang presyo nyo is 700,000. So 600 square meter. So kaya lang ba, may right of way naman po ayun. Kaya lang ang kagandahan nito, yung background nyo is bundok. Ganda. May mga nakabili na dyan. Meron, madami na. Marami na nakabili. Okay? Okay, so mga beli, pabalik tayo dito. So ano ito, yung may Tabing kalsada, 3.9. 3.9. So mga beli, itong dito yung binibenta is tabing kalsada to. Ito yung sinasabing 700 pesos per square meter. So mga beli, ito 3.9 square meter to. So ito yung 700 per square meter mga beli. Titulado to. So yun yung boundary mula dong sa mangga na yun. Ito yung harap. Mula doon sa mangga na yung pinupuntahan nila Adam. Hanggang doon daw po kila Jepoy na yun. Pahaba siya. Hanggang doon sa dulo. So mga beli, ang haba nun 3 hectare. May get. So kulang lang siya ng 10,000 kulang siya ng kulang siya ng 1,000 para sa 4 na hektarya. Yun, mula doon kila kaway.
O, doon naman sa kabilang dulo. Ha? Mula doon hanggang dito mga belly. Ito yung hangganan ng lote. Pag ganun daw po paba. Tapos ang alam ko dito sa dulo na ito mga belly, sa likuran na ito, may daan doon eh, yung daan papunta kila Kasidling. Di ba may daan din sa likod na ito? Oo, sa may kondadong ano. Sa mga belly, dalawa yung daan na ito. Dito sa main road na ito, ito nakikita nyo, saka doon sa likod doon. Kondadong. So magkano kabuuan no sa 700 per square meter? Sa 700, i-times mo yung 3.9 nun. 3,000 30,900. 30,900 ano times mo sa 700? 39,000. 39,000 square meter times 700 pesos. Ito 2.3. Magkakabuuan 27,000 27 million. So yun, 27 million mga belly. Sa may eto may daan na to. Eto 2.3 hectare. Ay Jerome, 2.3 hectare. 23,000. 23,000 square meter. 23,000 square meter Times 700. times 700 din siya mga belly. Itong kabilang to. So ano to, 2 hectares and 3,000. So ang halaga niya ay 16 million. So ito titulado to mga belly. Yung nga pong abad malapit na po dun eh. Etong daan na to, bait nilagyan ng daan. Yan ang lote. Ayan ang lote. So ito mga belly, pag ganun. Ayan, may daan na rin doon sa nga doon. Dinidevelop na rin pala. Naghahanap ng malaki. Ito 17 hectares. Ito 17 hectares to. Titulado doon yan. Lahat may title na. So mga belly, tapos yun ang view. Ayan mga belly, 2.9. So times yun na lang sa 7. 2.9 ba? 2.3 times yun sa 700 pesos na lang. 16 million. 16.1. 16.1 million. Ang laki. So ayan mga belly, at least eto magkatabi pong lote yan binibenta to saka to. So sa mga to, pwede to mga belly gagawing resort. Yan, shoutout din po sa lahat ng mga viewers natin. Tapos ayan, meron naman doon 600 square meter. Nung araw mga belly, nung hindi pa ginagawa tong kalsada na to, ang presyo ng lupa dito 100 per square meter lang. Ngayon, taas na. Parang ka ng mga isang taon pa mga belly, marami na nakatayong mga establishment dito. Kasi naumpisahan na eh, doon sa bungad, pag ganun na eh, may mga nagtatayo na ng mga resort, rest house. Ang kagandahan dito sa klima dito mga belly, medyo malamig, hindi siya ganun kainit dahil mapuno. Saka tubig, number 1 ang tubig namin dito. Okay mga belly, Pok, okay na? Okay na. So yung mga belly, napakita na namin yung, at least napagbigyan ko yung kaibigan ko na i-vlog yung mga property yung binibenta. Sa mga interesado, message na lang po kayo at tignan natin yung nagustuhan niya. Negotiable na pa rin. So negotiable pa yon? Negotiable. Ayun, negotiable pa mga belly. 17. Dahil pera ng boss. Daming pera na, di kaya bilangin. So mga belly, hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po.